So problem 7.5, meron tayong secant derivative of dv over dx equal to mx. So sa mx is equal to px dito. So ang secant derivative natin ay px. So ang first derivative natin ay ito, px squared over 2 plus c1. Tapos makuha na natin yung v. So px squared over 6 plus c1x plus c2. So second equation na. So dito sa m2 ito ganun din, meron din siyang second derivative na equal to pe. So ang first derivative niya ay pe times x sub 2 plus c3, equation 3. So meron din tayong makuha na natin yung b sub 2 na pe, na may value na pe x sub 2 squared over 2 plus c3 x sub 2 plus c4, equation 4 to. So dito sa boundary conditions, meron tayong b1 equal to 0 at x is equal to 0. From equation 2 dito sa equation 2 ilalagay lang natin yung input lang natin yung value ng b1 na equal to 0 at x equal to 0. So magkakaroon tayo ng c2 na equal to 0. So dito sa due to symmetry, meron tayong second derivative, derivative lang pala, first derivative equal to 0 at x sub 2 equal to L over 2. So from equation 3, ito equation 3. So meron tayong 0 equal to PE L over 2 plus C3. So makukuha natin yung C3 na negative PE L over 2. So dito sa continuity conditions, meron tayong B1 equal to B sub 2 at x sub 1 equal to x sub 2 equal to A. So dito ilalagay lang natin yung B1. Sana yung B1? So ito ilalagay lang natin dito. Tapos itong V2, sana yung V2 dito. Ito ilalagay lang natin dito, tapos ililipat yung C1 at saka C4 dito sa kabila ay mga unknown. Tapos makukuha equation 5 na ito. So makukuha na natin yung value ng C1 dito. So dito sa dv over dx sub 1 equal to dv sub 2 over dx sub 2 at x sub 1 at x sub 1 equal to x sub 2 over equal to a. So ito yung equation niya. So makukuha na natin yung C1. Tapos i-substitute natin yung C1 sa equation 5 dito. Makukuha natin yung C4. Ito. So dito naman, ito yung slope at A. Ito. So makukuha natin yan. At ito yung itong B1 at saka itong B2. Itong dalawa na to, equation of elastic curve. Kukuha natin yan. Tapos itong Bmax. So ito na yung value ng Bmax. So that's all for problem 7.5. So let's proceed to problem number 8.9. So meron tayong real system na may member na AB, BC, ED, AE, BE at saka CE. So kukunin natin yung mga value nito dito. So dito sa L meron tayong value na 1.5 dito sa member AB. Excuse me. Tapos dito sa BC, ito BC 1.5 din. Tapos dito sa ED ED 1.5 kay 1.5 man ito. Tapos sa AE ito 2.5 kasi makuha man natin yan dito. Meron man tayong 1.5 meter tapos 2 man yan dito. So makukuha natin yung hypotenuse na 2.5. At saka dito sa BE, saan yung BE? Ito BE, ito 2 man yan length niya. Tapos dito sa CE, meron din tayong 2.5, same lang din dito sa kabila. Tapos dito sa F niya, 22 kilonewton, negative 22.5 kasi compression man siya dito, ito. Tapos dito sa BC, saan yung BC? BC ito, negative din compression, 60. Ito ay tension man. Tapos 37 tension, positive, 20 ito tension din ito. Tapos negative 62
0.5 ito, compression, kaya negative. So, meron tayong negative 0.75 dito, compression man. Tapos, negative 0.75 din, compression, ito. So, meron tayong 1.5 positive, kasi positive man ito, okay, tension. Tapos, 1.25, tension, 0, ito, negative 1.25, sa CE, saan yung CE ko? Ito 1.25 negative, compression man. So isasum na natin sila dito lahat tatlo. So makukuha natin 25.31. Ang ganun din, isasum natin yan sila, 25.31 din ito. Tapos itong ED ganun din, pero 13.5. Tapos 117.19 dito sa AE, tapos 0 kasi of course, 0 man ito. I-multiply mo lahat, 0 yan. Tapos sa CE, merong 195.31. So, total nila lahat is 498.12. So, dito sa virtual system ito, 1 kilonewton, delta EV, meron tayong 1 over AE. So, meron naman tayong value ng, ng EV, delta EV, na 0.00623 meter. So, ito yun. I-substitute natin yan dito. So, yan na. Makuha na. Ito na yung final answer natin. 6.23 mm. So, pa-down. So, that's all for problem 8.9. Proceed tayo sa problem 859. Meron tayong member AC, CB. For real system, meron tayong diagram, merong 60 kN na given. So sa segment AC, magmo-moment tayo sa AC equal to 0. So makakuha tayo ng moment sa AC equal to 30x. So ito na yun, 30x. So solve for reaction forces. Moment sa A, dito, moment sa A. Makakuha tayo ng BX, 30 kN dito. So mag-moment ulit tayo sa B dito, sa kabila na naman, para makakuha tayo ng value ng EY dito. So ang EY natin equal to 0. So magsa-summation na tayo, Fx equal to 0. So makakuha tayo ng value na Ex is equal to negative 30. So 30 kilonewton to the left ang arrow niya. So, segment BC. So, mag-moment tayo sa BC. Ito man yung BC. BC natin. Moment tayo is equal to 0. So, makakuha tayo ng moment sa BC equal to negative 24x squared plus 120. So, ito na yun siya. So, negative 24x squared plus 120. So, ito pa yung sa kabila niya. For virtual system naman tayo, solve for reaction. So magmo-moment tayo sa A, ito. So BX, makakuha tayo ng BX, negative 3 over 8 kilonewton. So segment EC, dito segment EC naman tayo. So makakuha tayo ng moment sa EC equal to 38 x. So summation of Fy dito, so makakuha tayo ng Ey, ito negative 1 kilonewton. Tapos segment CB, ito CB dito, makakakuha tayo ng, sana yun, ay magmo-moment sa CB. So makakakuha tayo ng negative 0.3 x squared plus 1.25. So for slope naman dito, so magmo-moment tayo sa A equal to 0. So makakakuha rin tayo ulit ng BX na 18 kilonewton. So to the left ang arrow. So sa summation tayo sa Fx, makakuha rin tayo ng Ex. Ito, Ex. So pares din sila, 18 kilonewton. So magmo-moment tayo sa B.
Dito naman sa B na naman tayo magmo-moment. Sa B1. Tapos makakakuha na tayo ng value na EY. Ang EY natin ay equal to 0 kung i-substitute natin yan. So sa segment EC, mag-moment tayo sa EC equal to 0, makakuha tayo ng moment sa EC equal to 18x plus 1. Segment CB, so moment sa CB equal to 0. So makakuha tayo ng moment sa CB equal to 0.1 x squared plus 0.5. Tapos ito, so dito input lang natin yung mga value dun sa previous equation natin. So makakuha na tayo ng delta equal to 540 kilonewton per cubic meter. So dito tita natin, makakuha na rin tayo ng 260 kilonewton per meter squared. So that's all for problem number 859. For problem 6.19, meron tayong given na 3 key per feet, tapos ang L natin ay 20 feet. So makakakuha tayo dito ng force na 60 key. So 30 key dito sa reaction sa A, so 30 key din dito sa reaction sa B. So makakakuha tayo ng 150 na M. So dito ang delta EM natin at saka yung M natin ay equal, kasi equal yung value niya o kay tangent man. So dito sa delta max is equal to delta EM. So ito na yung value niya, 6,250 key per feet, kasi input na natin yung mga value, 2/3 times 150 times 10 times 50 over 8 dun sa formula. So makakuha natin nito. Tapos dito naman sa delta max is equal to L over 360. So dapat mag-equal yan sila dito sa delta max at saka sa L over 360. So ang L natin is 20. Tapos times natin sa 12 para maging inches. Tapos 6 to 50 ito. Times 12 din para maging inches. Tapos cube. Tapos 29,000 yung E natin, elasticity. Tapos I. So makukuha na natin yung I na 559 inches to the fourth. So that's all for problem 6.19. For problem number 17, so meron tayong member AB, CD, AC, BD, saka ED. So dito sa L niya, sa member AB, meron tayong 3 kasi 3 man yung length niya. Tapos sa CD, meron din tayong 3. Sa AC, meron tayong 4 dito. 4 kasi 4 man din yung BD. Sa BD, 4 man din. So sa ED, meron tayong 5 kasi 3, 4, 5 man yan. So dito sa force F, so meron tayong 0 sa EB. Dito sa CD, meron tayong negative 100 kasi compression man. Tapos dito sa EC, negative 50, compression din. Sa BD, dito sa BD, negative compression din siya. Yan. So sa ED, meron tayong tension. So ano siya? Positive. So dito sa FV, meron tayong 0 sa member EB. Member CD, 0 din. Ito. Member AC. So member AC, ito. Ito pala yung sa CD, 0. Tapos sa BD, ito, meron negative siya kasi compression. Tapos dito sa ED, positive siya kasi tension man. So isasum na natin. So sa EB, 0 ang sum niya. So dito, multiply natin lahat ito. So 0 din, multiply 0. 4 times negative 50 times 0, 0 na din. Sa BD, makakakuha tayo ng 975.32. Sa ED, makakakuha tayo ng 1,391.69. So ang sum niya
ay 2,367. So dito sa 1 kilonewton times delta D dito, so meron tayong 2,367 kilonewton squared per meter over EE. So ang delta D natin, ito na, makakakuha tayo ng 0.01 meter. So pag nakuha na natin, makakakuha na rin tayo ng A na 0.003381 meter squared or 3,381 mm squared. So that's all for problem 7.10. For problem number 7.31, so dito meron tayong segment ED, DB at saka CB. So sa segment ED, sa origin niya dito sa ang origin niya 0 to 2.5 meter. Sa M niya is makakakuha tayo ng 91 kasi 91 man yan, 91.87x kasi x man value niya x. So makakakuha tayo. So dito naman sa kabila makakakuha tayo ng 0.37x. Dito ang origin niya sa A. So sa DB ang limit niya is 2.5 to 5. So dito yan siya, DB. So may B yan dito. So B, D. So ang limit niya is 2.5 to 5. So 91.875 minus 90, so may sobra na 1.875x plus 2 to 5 kasi 2.5 times 90 is 2.5 times 90 equal to 2 to 5. So tama, 2 to 5. So dito, so makakakuha tayo ng 0.375x. Saka sa CB dito, mag-origin tayo dito sa C from 0 to 5. So dito makakakuha tayo ng 96.875 kilonewton x minus 10x squared. Tapos dito sa kabila naman 0.375x yan. So substitute natin. So ito na 1 kilonewton delta B is equal to yan. Substitute natin yung mga value 1 over EI. Tapos i-integrate natin itong mga value. So makakakuha na tayo ng delta B na 1923.83 over 200 times 500 kasi given man na itong E equal to 200 tapos I 500 man. So ang delta B natin is 0.0192 meter or 19.2 millimeter pa down yung arrow. So that's all for problem number 7.37.